Ayan po mga kapatid, magbabalik na naman po ako upang tatalakayin ang panibagong aral na aking ibabahagi sa inyo. Ayan, i-real to ko lamang po ang ating mga kapatid. Kung alam ninyo mga kapatid, ito ay mga kailangan ninyong malaman, lalong-lalo na sa mga baguhan. Ito mga kapatid, at aking ibabahagi at itatapik ngayon. At bago po ako magsimula ay sinashoutout ko ang aking mga kaibigan, ng mga magagamot sa larangan ng espiritual at nag-aaral ng lihim na karunungan. Yan po, maraming shoutout po sa inyo saan man sulok ng mundo, mga manggagamot, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo naroon, mapaibang bansa, sa mga kakilala ko at mga lubos na naniniwala at nakikinig at nanonood sa aking video. Binabati ko po kayo ng magandang araw sa lahat. Ayan. At aking itatapik na ngayon at aking isasalaysay sa inyo. Alam ba ninyo mga kapatid, ito ang mga kailangan ninyong malaman, lalong-lalo na sa mga baguhan at wala pang alam sa larangan ng espiritual. Ito po ang mga importante. Yan, kung kayo ay nag-aaral man o magkaroon. Unang-una po mga kapatid, ang pangontra. Useless lang ang pangontra kung kayo ay may karga o tama bago pa kayo nabigyan ng pangontra. Sa nasabing pangontra lang ang katapat para sa may kulam o sakit na espiritual. Huwag po sana ninyong linlangin ang mga tao. Yan. Para lang magbenta kayo. Ano ang kukontrahin kapag may karga naman na, di ba? Kaya nga tinawag na pangontra, kukontrahin na di ka mapasukan. Paano kung napasukan ka na bago pa ang pangontra? Yan po mga kapatid, common sense po sa lahat ng nakikinig nito. Kaya ang the best dyan, magamot at babaklas muna bago kabitan ng pangontra. Yan po mga kapatid. Kung sigurado, ito po mga kapatid, kailangan po ang mga pasyente natin, kung kailangan po kung meron pong kulam, barang, palipad hangin o anuman, kailangan po munang kabitan, kailangan po munang gamutin ang pasyente bago kabitan ng pangontra. Kasi po useless lang po ang pagkuha nila ng pangontra, ngunit hindi naman kinalas o tinanggal o ginamot ang pasyente. Wala din pong kwenta yung doon pangontra. Kailangan po ang tamang proseso, kailangan po munang gamutin, baklasin, lunasan, kalasin ang anumang kinakarga sa kanyang katawan bago lagyan ng pangontra para hindi na mabalikan o kung ano man ang bato ng kalaban ay hindi na basta-basta mapasok ang pasyente o nabiktima ng kulam mga kapatid. Ito po ang ituturo ko sa inyo na dapat gamutin muna, kalasin, lunasan bago kabitan ng pangontra. Ayan po. At sisiguraduhin po natin, ito sa lahat ng mga legit na mga gagamot, siguraduhin po natin mga kapatid na siguradong may buhay at malakas ang bisa ng ating pangontra na ibibigay natin o ikakabit natin sa ating pasyente para hindi na mabalikan ng anumang uri ng itim na mahika o abato ng kalaban tulad ng kulam, barang at iba't ibang uri ng itim na mahika. Ayan po. Siguraduhin buhay at may bisa. Wag sana kayong ma-open mga kapatid sa online sellers. Yan po mga kapatid. Sa mga naghahanap ng pangontra, doon kayo sa sigurado. Doon kayo kumuha sa legit na manggagamot o antingero na may napatunayan na para iwas scam. Makasigurado kayong may buhay at may bisa. Yan po mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon mga kapatid, marami nang susulputan na mga scammer ngayon na gumagawa ng pangontra. Pagbukas ng pangontra, papel na walang laman, merong palara ng sigarilyo, merong 25, merong dahon na hindi malaman kung anong dahon yon. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, marami nang naglipana na mga manluloko at mga scammer ngayon dala sa matinding pangangailangan sa buhay, kaya ang ginagawa nila ay panluloko sa kapwa lamang. Yan po,
be aware po tayo mga kapatid sa mga nais kumuha ng mga pangontra. Doon po kayo sa mga legit na manggagamot na may napatunayan na at talagang may bisa ang kanilang mga gamit. Doon po kayo kumuha para para maiwas scam at maiwas po kayo sa biktima, at wag po kayong magpapadala sa mga magagandang salita dahil diyan kayo madaling maluloko mga kapatid. Marami na akong pasyente na nagrereklamo kung paano daw sila natatamaan ng sakit espiritual, samantalang may mga pangontra naman daw. Ito mga kapatid at aking sasagutin. Kasi po mga kapatid, meron kasi po natatamaan din sila minsan kasi po hindi po buhay ang kanilang pangontra o wala pong bisa. Meron din naman po kaya sila natatamaan kasi kulang po ang kanilang paniniwala sa taas at hindi po sila nananalangin. At sa totoo lang, mga advice ko sa mga pasyente ko dyan, huwag ninyong iasa sa manggagamot ang pagpapagamot. Kailangan po tulungan po ninyo ang inyong sarili at manalangin din po kayo sa ating Ama bago po sa manggagamot na gumagamot sa inyo na mapagaling kayo. Kasi kung iaasa lang ninyo sa manggagamot, ang manggagamot ginagawa lang po ang obligasyon ng manggagamot upang kayo ay gamutin. Ngunit sa inyo ang pagpapasya o sa iyo, kung gusto ninyong manggamot ay tutulungan ninyo, kung gusto ninyong gumaling ay tutulungan ninyo ang inyong sarili para gumaling. Ayan po, ang manggagamot po ay obligasyon lamang po ng manggagamot na gamutin kayo. Ayan po. Paano daw kung kani-kanino lang kumukuha ng pangontra? Inaiinganyo sila sa mga sales talk. Useless lang din ang pangontra kung di kayo naniniwala o kung wala naman paninindigan at pananampalataya. Ayan po mga kapatid. Unang-una po sa lahat, once na kinabitan po kayo ng pangontra, kailangan po mga kapatid, buo ang inyong tiwala sa nanggagamot sa inyo o ang gumamot sa inyo mga kapatid. Yan po, at lagi po tayong magdasal sa ating Panginoon na sana hindi na kayo mabalikan araw gabi, umaga, pagkagising, pagtulog, pagkain. Lagi po ninyong ipanalangin lalo na po kung meron po kayong sakit na gawa ng itim na mahika. Dahil po mga kapatid, ang panalangin po ay isang sandata na hindi kayang tablan ng kahit anumang uri ng kasamaan. Ayan po, ang panalangin lang po ang ating sandata. Ayan. Kaya po bago po tayo magkuha ng pangontra, siguraduhin po nating sa legit po na manggagamot kayo kumuha ng pangontra para hindi po tayo mapahamak o hindi tayo maluko at may scam. Meron iba 5,000 wala namang laman, kahit orasyon lamang wala. Meron mga kung ano-ano ang mga pinaglalalagay sa pangontra. Hindi ko nila lahat ng mga manggagamot dahil alam ko ang tunay na mga manggagamot ay hindi na nakakapangloko ng kapwa mga kapatid. Ang tunay na manggagamot, ayan, dumako naman tayo sa ikalawang bahagi. Ito ang orasyon. Ito ay ang orasyon. Huwag kayong basta-basta gagamit ng orasyon na di pa naman kayo gumaganap o kahit man lang sa nakapagdebosyon. Huwag kayong maniniwala sa mga bigay-bigay na orasyon o free man o may bayad. Tingin ba ninyo ay mapapagana ninyo ang mga orasyon? Di naman kayo kakasiyahan ng banal na espiritu. Yan mga kapatid. Ako po mga kapatid, isi-share ko lang po. Bago po ako naging ganap na manggagamot ay iniwan ko po lahat ang aking mga kalayawan. Ayan, bago po lahat ng pagsubok na hirap sa buhay ay naranasan ko po mga kapatid. 3 taon akong gapang sa hirap sa pag-aaral ng panggagamot. Marami po akong iniwan, lahat ng mga barkada. Lahat iniwan ko yan para lang sa panggagamot. Hindi po basta-basta ang tungkulin ng panggagamot at ito po ay panghabang buhay na yung dala-dala. Ayan. Yung sinasabi ninyo na magdadasal o meron po mga kapatid na napapahamak ang iba dahil gumaganap na hindi pa nakakapagrebusyon, di pa nakakapagpuder, di pa nakakapaglinis ng sarili, hindi pa binabago ang kanilang mga ang kanilang mga ginagawa sa kalayawan. Kaya minsan yung iba napapahamak. Kalokohan po iyan mga kapatid. May mga epekto sa tao ang paggamit ng Latin o orasyon na hindi dumadaan sa proseso. Ayan po mga kapatid, totoo po iyon. Meron po akong tao na ginamot dati na sige debosyon, di dumaan sa tamang proseso. Muntik na mabaliw, muntik na masiraan,
muntik ng matulala dahil ang Latin po ay sagrado po yan. Hindi po basta-basta nilalaruan, hindi po basta-basta inaano yan. At ang paggamit po ng Latin ay nasa isip po lang ginagamit at hindi po binubuka ang bibig. Mahirap po mag-aral ng Latin, lalong-lalo na pag walang nagtuturo sa iyo o walang umaalalay sa iyo, sapagkat yan naranasan ko rin dati yan, ang paggaganap ko ng debosyon na inuusal ko yung Latin ay talagang mahirap mga kapatid. Talagang merong iba din na kinakaya, nababaliw na, natutulala na, di na nakikilala ang sarili. Kaya mahirap po gampanan ang pagiging manggagamot. Di po yan mga kapatid na di po isang kanin niya na mainit lang na pwede mong isubo at iluluwa mo lang. Hindi po. Bago po kayo maging isang manggagamot ay isipin po ninyo at hindi po laro ang larangan ng espiritual dahil buhay po dito ang nakataya. Ayan. Ang mga orasyon ay mga buhay na banal na salita na may enerhiya. Totoo po yan. Ang mga orasyon po mga kapatid ay mga espiritu po yan na mga banal na nangamamatay. Na pag tinawag po ninyo yan at nagsitayuan po ang mga balahibo ay yan po ay tinatawag na buhay na sagrado na pangalan na banal na mga espiritu. Ayan. Kung wala kayong sapat na preparasyon sa espiritual ay maaari ikahihina, sumasakit ang ulo at magkakasakit. Totoo yung mga kapatid. Pag hindi po kayo kumpleto sa poder, sa bakod, depensa, balabal o kung ano man, ay manghihina ang iyong katawan at lagi kayong lantang gulay. Totoo po yan at naranasan ko po yan ang pamamaraan na yan nung hindi pa ako bihasa sa larangan ng espiritual. Yan. Sapagkat ang mga orasyon ay mga buhay na may lakas, kailangan ng pundo para mapaandar, poder at bakod balabal para makayanan ang impact sa iyong katawan. Kailangan po bago kayo magsimula niyan, dadaan po muna kayo sa unang pamamaraan, ang pagdidebosyon. Ang pagdidebosyon po mga kapatid ay unang-una po yan. Kailangan po ang debosyon para makikilala kayo na magdidebosyon kayo ng 49 days upang makilala kayo ng mga espiritu at kayo ay kilalanin ng mga espiritong inyong tinatawag. Ayan. At bago po kayo matapos ang 49 days, doon na nyo isusunod ang pagpupuder, pagpupundo, pagbabalabal, pagbibigkis, pagbabakod, pagsisilyo, pagsasaklob upang hindi mapinsala ng anumang uri ng itim na mahika na bato ng kalaban. Kailangan po yan mga kapatid. Bago po tayo magdebosyon, isama po natin ang ating pamilya upang hindi maapektuhan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Yan po ang dapat nating isagawa kung kayo ay papasok sa larangan ng espiritual. Hindi po ang inyong katawan lang ang inyong ipapanalangin, kailangan din po ang inyong pamilya ang dapat. Yan. May epekto talaga sa katawan ang paggamit ng mga orasyon. Ayan. Madalas napapahamak ang mga sinumang walang preparasyon sa mga kargang espiritual, ulam at barang, na may mga pasyente na mas mainam na kumonsulta sa legit na manggagamot kaysa uusal kayo ng sarili ninyong orasyon na hindi nyo naman alam ang content kasi lalo lang ninyo pinapalala ang karamdaman ninyo. Ayan po mga kapatid. Kailangan po mga kapatid, bago po tayo manggamot ay nakadebosyon po. Hindi po tayo gagamot basta-basta na pagsalang ng pasyente manggagamot kayo. Mali po yun mga kapatid, dahil dyan po napapahamak ang isang tao o dyan po napapahamak ang manggagamot. Kailangan po talaga nakapuder po tayo bago tayo manggamot, nakadasal at nakakumpleto tayo sa ating mga panalangin araw-araw bago umaga, bago matulog. Hindi po bara-bara mga kapatid, dahil sa larangan ng espiritual, buhay po ang nakataya dyan. Ang kailangan po ninyong idebosyon ay mga malalakas na debosyon na hindi nakikita sa PDF. Ito'y mga lihim na ipinagkaloob na mga lihim na hindi nakikita sa PDF o sa mga YouTube. Ayan po ang aking mga debosyon. Ayan. Kasi para sa kanila, naghahamon yun. Ayan. Marami kasi mga manggagamot na parang hindi ko nila lahat yung mga manggagamot. Meron kasi mga taong nag-aaral na para magpasikat o ganto ganyan o ganto ganyan.
Sa akin po mga kapatid, hindi ako nagpapasikat sa mga ganyang bagay. Pinopost ko ang aking mga video para magising sa katotohanan ang mga taong walang alam sa espiritual na totoo ang kulam, barang, palipad hangin at iba't ibang uri ng itim na mahika, at yan po ay nakasulat sa Biblia. Pinopost ko po yan hindi po sa pagpapasikat para malaman ng tao na totoo ang lahat ng aking mga pinagsasasabi at hindi po kasinungalingan lamang. Ayan. Kaya sa mga nagsasabi at namimigay ng mga orasyon o libre na may bayad sa mga tao o walang alam-alam, na magpapakaresponsable po sana tayo. Sa bagay dito na malalaman ng tao kung sino ang totoo at sino ang peke. Maraming umaako na nag-aaral pero iilan lang ang nakasiyahan. Kaya mag-ingat po sana ang lahat ng mga gustong gumamit at matuto na dumaan kayo sa tamang proseso para hindi kayo mapahamak. Ayan po. Meron po kasi mga kapatid na nag-aaral lang para magpasikat, para kumapakasin nilang para mapakasin nila ang mga orasyon ay makapanakit sila ng tao, hindi nila ginagamit sa tama, gusto nila makapinsala, gusto nila sila lang yung makapangyarihan. Ayan po mga kapatid, pag nasusobrahan na po sa ng paggamit ng lihim na karunungan ay minsan po ay nauuwi na po sa mapagmataas. Yan po, meron pong ibang nanunubok. Yan po, mali po 'yun. Binigyan po tayo ng kakayahan upang makapanggamot at upang makatulong sa kapwa, hindi para makapanakit, susubukan ang kapwa. Mali po 'yun. Kung binigyan po tayo, pasalamatan po natin ang mga kakayahang 'yan. Huwag po tayong humangad ng pinakamalakas na ipinagkaloob sa atin. Makontento po tayo sapagkat ang Panginoon, kung maganda ang inyong ginagawa sa kapwa, ay talagang i-level up po ninyo ang inyong i-level up niya po ang kakayahan ninyo. Yan po, wag po tayong magiging sakim sa kapangyarihan. Yan po, dahil diyan po ang iba napapahamak. Ayan, makontento po tayo kung yung inano sa atin ng ating Panginoon. Ayan. Dadako tayo sa number 3 sa pag-aaral. Walang masama na bumibili o humihingi ng mga orasyon at kaaralan. Basta ang payo lang namin ng mga manggagamot o mga healer. Dumaan po kayo sa tamang proseso kung kayo po ay may mentor o blessor, maestro, guro, legit at subok na mga tao na gagabay sa inyo at luluklok sa inyo. Sumangguni po kayo sa mga, kung wala naman ay daanin ninyo sa pagdedebosyon sa tama at kumpleto at may tiyaga. Totoo po mga kapatid. Kailangan po ninyo dadaan sa anumang paghihirap tulad ng pagdedebosyon. Yan. Kailangan po yan. Kabusilakan at determinasyon. Hayaan ninyong ang Diyos at ang banal na Espiritu ang dedikasyon. Huwag ninyong ipilit dahil sa gusto nyo lang, sa nais ninyong subukan. Ayan po. Meron po kasi mga kapatid, kahit hindi na gumana, pinipilit pa rin. Kasi po, meron pong hindi gumagana sa mga taong gumagamit dahil may ano po ang Panginoon. May dahilan po kung bakit hindi binigay ng Panginoon sa taong nagnanais na magtangan yan. May dahilan po yan, kaya di po niya napapagana. Kaya wag po nating sisihin ang Panginoon na hindi natin napagana ang mga ganyang bagay o kung ano mang bagay na dinadasalin nyo na hindi nyo mapagana. Huwag ninyong sisihin ang Panginoon sapagkat may purpose po yun at may dahilan. Maaaring hindi ninyo napagana yun at hindi ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil may posibilidad po na balang araw gagamitin po sa masama. Kaya po nalalaman ng iba na hindi po napapagana ang ibang mga may nag-aaral ng lihim na karunungan sapagkat pili lang po ang taong pinagkakalooban ito kung ginagamit ito sa mabuti. Ayan, pagkakalooban po ninyo. Pagkakalooban po kayo ng Panginoon. Ayan. Ang pag-iespiritual po ay hindi biro na parang mainit na kanin na isinusubo at pag napapaso ay iluluwa basta-basta. Yan mga kapatid. Totoo po yan. Ang spiritual po ay hindi po isang laro, hindi po biro. Ayan po. Ayan.
Once na pinasok po ninyo ang mundo ng spiritual, there is no turning back. Ayan po, hindi po ninyong basta-basta bitawan yan. Kaya bago pasukin ninyo ang pag-spiritual, dapat buo po ang inyong loob, matibay ang pag-iisip at solido ang paninindigan. Kasi kung hindi ninyo kakayanin, ay nagdadalawang isip lang naman kayong patutunguhan iyan, hindi iyon mga kapatid. Kaligtasan o kapahamakan, marami na pong nilalang. Akala ng iba, anghel ang sinasaniban daw ni Birheng Maria. Kung ginagamot ko, engkanto pala, muntik na mawala sa katinuan, mabuti na lang na agapan. Yan po, marami po yan mga kapatid na mga na nasobrahan sa pag-aaral. Minsan po mga kapatid, pag nag-aaral po ng karunungan, ang isang tao ay minsan po marami na pong, yung iba ay nababaliw po. Totoo po yan. Kaya di po basta-basta pumasok sa spiritual. Ayan. Sa gamutan po mga kapatid, ang legit na manggagamot ay ito. Sa gamutan, merong libre, merong donasyon, meron ding may bayad. Huwag po ninyong pagsabihan ang mga ito. Ang mahalaga ay gumaling ang pasyente sa kamay ng manggagamot by God of grace. Ang bawat manggagamot ay lalo lang din na may kanya-kanyang pangangailangan at pare-pareho ang estado ng buhay. Kaya sa pasyente na nais magpagamot, regardless lang kung may bayad o wala, responsibilidad ninyo, obligasyon ninyo sa lalapitan ninyo. Marami din kasing pasyente ang abusado, kayang gumastos sa ospital ng ilang daang libo at walang reklamo, samantalang nagrereklamo sa kakarampot na obligasyon sa manggagamot. May pilosopo na pasyente, may magsasabing hindi naman gumagaling. Ayan po mga kapatid. Marami po, alam mo ninyo mga kapatid, alam mong basta hindi gumaling ang pasyente, yun po mga kapatid, ay kulang po ang pananampalataya at paniniwala sa Diyos mga kapatid. Kaya hindi gumagaling ang pasyente, lalo na nilalait ang mga manggagamot na gumamot sa kanya na hindi gumagaling. May dahilan din ang Panginoon kaya bakit hindi siya gumaling. Dahil unang-una, kulang po ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa kanya. Ayan po. Kasi minsan mga kapatid, may mga panahon na nagkakaroon ng sakit ang tao para maalala nila ang Panginoon. Totoo yan at tranas ko yan. Yan, magbabayad pa naman ng 1,000 sa manggagamot ang taong bakit di rin gumagaling. Nakatatlong ospital at gumastos na ng 1.2 million, hindi pa rin gumagaling. Kaya dapat sa mga kapatid, give and take lang. Hindi iisa ang doktor sa mga ospital, ganun din ang mga manggagamot. Kung gusto ninyong gumaling, manalig kayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa kasalanan at ipagdadasal na dalhin ka sa tao na gagamitin niyang instrumento, na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ka kikilos, di mo makakamtan kung hindi mo hahanapin. Di mo makikita kay may bayad o libre. Ang mahalaga, basta legit na manggagamot. Kung walang napatunayan, iikis yun na agad at iwas scam. Marami po kasi ngayon mga kapatid na nagsusulputan ng mga manggagamot na gano'n, nagpapanggap. Hindi ko nila lahat dahil ang mga taong mga manggagamot na aking nakikilala ay talagang totoo at legit. Talagang marami nang napatunayan. Yung sa iba lang mga kapatid na nagpapanggap. Kilala ko ang mga manggagamot sa online at pagharap ko pag namit ko ang tao, kilala ko rin kung legit o peke ang mga manggagamot na aking nakakaharap. Ayan. Ikalima, pasyenteng nakargahan ng karamdamang espiritual. Hindi lahat ng pasyente ay inosenteng biktima. Maraming nakulam dahil sa mga masasama ang ugali, hindi marunong makipagkapwa, balahura at abusado. Ayan, totoo po mga kapatid. Kaya po minsan nabibiktima ang mga taong ganyan, ay minsan abusado,
minsan masamang ugali, mahilig mapanira sa kapwa. Kaya po minsan na bibiktima sila ng mga itim na mahika. Ayan po, advice ko lang sa inyo mga kapatid. O ayaw po ninyong mabiktima ng itim na mahika, ay maging mabuti po tayo sa ating kapwa at maging at wag po tayong mapaglait. Ayan po mga kapatid, dahil di po natin alam ang mga iniisip ng mga tao na yan, kung sino at kung ano ang klaseng tao ang nakaharap mo. Kaya ang advice ko lang, dapat baguhin po ang ugali. Kung yung mabuti nga na kukulam, kayo pa kayong mga masasama. Ayan po, dapat baguhin po natin ang ugali habang hindi pa huli ang lahat. Ayan. Ika-6, sa karamdaman, physical o spiritual. Sa physical, maaring natural na sakit o sakit na napaparusahan sa pagkaabuso sa katawan, bisyo o unhealthy. Sa spiritual ay maaring nakursunadahan o may nagawang kasalanan o basta napagtripan lang na maaring nadamay lang. Yan po mga kapatid. Hindi po lahat ay nauuwi sa spirit. Hindi po lahat mga kapatid ay spiritual po ang sakit ng tao. Ito po mga kapatid at aking tatalakayin. Meron pong ibang physical ang sakit na sinasabing spiritual dahil masyado po mga kapatid, masyadong abusado ang mga taong nagpapagamot sa manggagamot o sa doktor. Minsan abusado din po sila dahil po sa mga kinakain, abuso sa alak, abuso sa inumin, abuso sa mga pagkain, abuso sa mga junk food, sa mga fast food. Kasi po mga kapatid, madali lang po ang buhay ngayon ng mga tao dahil po puro na po chemicals ang mga kinakain. Kaya merong iba, bata pa, nagkakasakit na, may sakit na sa kidney, may sakit na sa bato, may sakit na sa atay. Dahil po yan sa kinakain ng mga tao, dahil po abusado din po. Yan po. Hindi po lahat ng sakit ay spiritual. Kaya po kung magpasangguni man kayo sa manggagamot, kailangan po legit na manggagamot. Ay kung kayo ay ano man sa spiritual, ayan po. Ito muna, naging unhealthy lang ang mga tao na nauwi sa na may sakit na physical dahil po sa mga kinakain. Tulad ng mga mantika, tuyo, maalat, mga matataba, mga kung ano man ang mga may chemical na mga pagkain. Diyan po nagkakasakit sa physical dahil sa mga kinakain natin, may mga chemicals na halo ang ating pagkain. Kung sa spiritual naman mga kapatid ay maaring naparusahan o may nagawang kasalanan kaya kinulam, o may inagrabyado, may inutangan, may sinabihan ng masama, may pinagtripan, may inabuso, o maaring nadamay lang sa mga kalukuhan ng ginawa ng mga kasamahan niya, kaya nadamay siya, kaya siya pinakulam o ginawa ng spiritual na karamdaman. Yan po, believer at unbeliever lang. Bawat tao ay may kanyang paniniwala at respeto lang. Ito po mga kapatid ay ibinahagi ko ang vlog na ito ay sa mga naniniwala lamang po at sa mga nanonood sa akin. Hindi ko po pinipilit ang hindi maniniwala. Sa mga basyang, bahala kayo. Basta sa akin, ipapakita ko lang at sasabihin ko kung ano ang totoo para mamulat ang mga taong gustong magtahak ng mga lihim na karunungan. Ayan, at sasabihin ang mga tama. Ayan. Ika-8, Pilosopo at Hipolito. Marami dyan ng mga tao, ang iba ay naniniwalang may demonyo pero hindi naniniwala sa kulang. Dunungan sa Biblia pero hindi halatang di niya binabasa. Ini-ignore lang ninyo ang mga taong ganun. Yan po, real talk lang yan mga kapatid. Sa real talk lang tayo at wag pong mamasamain ang lahat. Yan po. God bless mga kapatid. Yan po ay ibinahagi ko po sa inyo at isinulat ko dito sa aking cellphone at aking ibinahagi sa inyo. Naway may matutunan kayo ngayon sa aking aral kung ano ang mga pamamaraan ng mga yan. Naway magustuhan niyo. Please like, share, and subscribe ang aking YouTube channel na Maestro Apo, ang aking FB page na Hashim Sandal Ponte Tragamaton,
Antique Faith Healer pala ang aking Facebook page, ang aking official Facebook ay Hashim Sandal Content Ramaton. Naway wag po kayong magsawa na magsubaybay sa aking mga video o live o saan man, ay i-like at i-share naman ninyo para malaman din ng iba ng mga manonood, para may mga aware din sila, para hindi sila mabiktima sa susunod na mga para panatilihin ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Ayan mga kapatid, at hanggang dito na lamang po, at God bless.